Diyos, Ama naming banal, sa iyo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay patuloy na nagpapaabot ng aming pagpupuri at pagluluwalhati. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa iyong banal na gawain, pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At muli narito kami sa pakikinig ng iyong banal na salita, subalit bago ang lahat, muli kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan at tumihingi ng kapatawaran. Amang banal, sa ganang akin ay wala po akong magagawa. Alam ko, mahal na Panginoon, ako'y basahan lang sa iyong harapan. Sa unang dalangin pa rin ang aming minamahal, ginagalang na mga magulang sa iyo. Langisan at pagpalain mo po ang aming pakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang pangunawa ng bawat isa. At alisin mo po ang anumang hadlang. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sinasaway namin ang lahat ng hadlang, gawa ng kaaway. Hindrances, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, ay patuloy na po at narito tayo sa ating sa yugto ng gawain ng mahal na Panginoon na ito po ang pinakamahalaga. At ako rin po mga kapatid ay nagpapaabot muna. The highest praise, glory, and honor belongs to our dearest loving Savior, dearest Jesus. At patuloy po nating inaalaala mga minamahal ang mga ginintuang pagtuturo ng ating minamahal at iginagalang na Evangelista Wildis Rada Almeida, ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po natin pwedeng kalimutan ito, mga kapatid. Amen? Sapagkat kung wala sila, bilang tao, mga kapatid, wala po tayo sa ating paglilingkod. At sa espiritual, bilang sa ating dakilang Diyos, siya po ang may kagustuhan, siya ang pumili sa atin, tayo pinagpala sa pamamagitan po ng pagpapagal ng mga tao ng Diyos, sa ating minamahal na mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Kaya ako rin po yung nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family. Praise God. Beloved Almeida children. Praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na patuloy pong nanonood sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa buong UAE, mga minamahal. Praise God. At sa lahat po ng naaabot ng ating programa, pagpalain po kayo ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, kami po ay naka 1 month na. Itutuloy pa ba natin? Parang gusto nang umuwi nung kasama ko. Kanina ay pinag-uusapan na po nila, ay namin. Mga minamahal, parang gusto nyo pa ba? Kahit naman ayaw nyo, wala kayong magagawa eh. Hanggat di kami pinapauwi, wala kayong magagawa. Kaya mas maganda, gustuhin na rin natin. Para pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon, gustuhin natin lagi ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, tayo ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang sekreto para tayo ay manatili. Tayo ay magpatuloy. Sapagkat mga minamahal, ang Biblia ay lagi pong nagpapaalala ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay patuloy na pinag-iingat ng banal na kasulatan. Pinag-iingat tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Noon pa man mga kapatid, noon pa man, meron na pong kaaway, meron na pong dyablo mula sa paglikha. Amen? Kaya tayo po mga minamahal ay pinag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung noon, mga kapatid, ang unang tao ay nagawang dayain ng kaaway, sa panahon ngayon, napakarami po ang nadadaya ng kaaway. Amen? Kung si Eva,
si Adan na ating kauna-unahang ninuno, mga kapatid, na nung panahong yon, nandun sila sa presensya ng Diyos. Kasama nila ang kaluwalhatian ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. Nagawa pa rin, mga kapatid, kumbaga nakalingat lang, panandalian lamang na umalis ang ating dakilang Diyos, pagbalik, nadaya na si Eva at si Adan. Dahil mula noon, hindi tumitigil ang kaaway ng Diyos. Amen? Hanggang sa panahon ngayon. Kaya nga mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Galatia 6:7, huwag kayong padaya. Huwag tayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat kung ano ang inihasik ng tao ay siyang aanihin niya. Sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na huwag tayong padaya. Ibig sabihin, meron talagang nandaraya. Amen? At iyan ay sa buhay natin na mga mananampalataya, sa buhay natin ng mga Kristiyano. Sinasabi nga mga kapatid na ang dyablo, ang kaaway, hindi po yan lalapit sa atin pag tayo'y dadayain, hindi po yan lalapit sa atin na napakapangit na anyo. Lalapit sa atin ang kaaway, mga kapatid. Paano tayo madadaya kung lalapit sa atin ang kaaway na pangit ang kanyang anyo? So lalapit siya sa atin, sa Kristiyano, maamo, maganda, kahali-halina, yung matutokso ka. Para nga madaya ang Kristiyano. Kaya sabi ng Bible, tayo po ay mag-ingat. Amen? Kasi kung hindi tayo mag-iingat, kung yung nag-iingat, mga kapatid, nagagawa pa minsan dayain ng kaaway, how much more yung hindi nag-iingat. Amen? Kaya palagi ang salita ng Diyos ay paalala sa mga tunay na anak ng Diyos para makapag-ingat tayo sa mga lalang ng kaaway. Amen? Mga minamahal, mismo ang ating mahal na Panginoon, di ba? Mismo ang ating mahal na Panginoon, gusto siyang dayain ng kaaway. Kaya kung ating maaalala sa Biblia, mga minamahal, after na ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay makapag-ayuno ng 40 days fasting. 40 days and 40 nights, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nag-ayuno. Sabi ng demonyo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, itong mga bato o itong bato, gawin mong tinapay. Ibig sabihin, tinutokso ng dyablo ang ating dakilang tagapagligtas. Ang sabi ng dyablo, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dito sa napakalalim na bangin, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Gumagamit pa nga ng salita ng Diyos ang dyablo. Amen? Kaya minsan, akala mo totoo, yung pala, padala ng kaaway. Kasi gumagamit nga siya ng Word of God. Sabi ng dyablo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasusulat, iingatan ka ng mga anghel. Kaya kung ikaw ay magpapatihulog dito, iingatan ka ng mga anghel. Sabi pa ng dyablo, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, o itong lahat ng natatanaw mo, lahat dito sa mundo, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. So kung ang ating dakilang tagapagligtas, siya na mismo, ginagawa pa ng dyablo na tuksuhin, lalo na tayong mga anak ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, mas kaya ng dyablo na tuksuhin ang mga Kristiyano. Kaya ang Biblia laging nagpapaalala, tayo po ay pinag-iingat. Amen? Kaya kung hindi ka seryoso makinig ng Word of God, isa yan sa pagpapabaya. Kaya kung sa oras ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, hindi ka seryoso, isa yan sa pagpapabaya. Sa pakikinig ng patutuo, dahil sino ba naman ang magpapatutuo dito?
kayo-kayo at tayo-tayo lang. Amen? For how many years? Kayo-kayo, pag alis namin, kayo. Pagpalit ng ibang worker, kayo pa rin. Pag pinalitan yung ibang worker, kayo pa rin. Kayo-kayo pa rin ang magpapangita dito. Amen? Yung iba, ng lamig, ng hina, pagbalik, kayo pa rin. Amen? Kaya paulit-ulit yung patutuo. Kung hindi natin papakinggan yung paulit-ulit na patutuo, isa yan sa kapabayaan. Magiging lihis tayo sa nais ng Diyos para sa atin na mag-ingat tayo. Amen? Sabi ng Bible, mga minamahal, kindly, pakibasa po natin ang Ephesians chapter 5, 15 and 17. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Ephesians chapter 5, verse 15, jump to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. 17. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 talon sa 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna magsabi ng Praise the Lord! Isa yan, mga minamahal. Makapag-ingat tayo kapag palagi tayong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palagi tayong pumapalakpak, palagi tayong nagsasabi sa ating labi ng Hallelujah, Praise the Lord. Katulad ng ating beloved honorable parents in the Lord, mga minamahal, may oras lamang po kami sa pastoral house pag nagpuri. Ang ating beloved honorable parents in the Lord, madaling araw pa lang nagpupuri na. Pagdating po ng alas 8 ng umaga, magi-start ng prayer ng mga manggagawa, ang ating beloved honorable parents in the Lord, kasabay naming nagpupuri. Matatapos kami, mga minamahal, after po ng 7 oras, o 6 na oras, 7 oras. Pagkatapos ng prayer ng mga workers, ang ating beloved honorable parents in the Lord, nagpupuri pa rin. Pagdating po ng gabi, mga minamahal, mag-start uli kami ng prayer, kasama uli namin ang ating beloved honorable parents in the Lord na nagpupuri. Pagdating ng alas 11 ng gabi, mga minamahal, doon kami magtatanghalian. Alas 11 ng gabi. Regular na kumakain kami, ang tanghalian namin alas 11 ng gabi. Araw-araw yun. Yung umaga, kadalasan walang kain. Dahil oras ng puri, yung iba, hindi kumakain. Nagpupuri, nagpapasting. Maliban sa nagmiminyal. Pagdating ng gabi, pagkatapos ng prayer, ang ating beloved honorable parents in the Lord, nagpupuri pa rin. Grabe, no, mga kapatid? Kaya pinagpala ang Jesus Miracle Crusade. Pinagpala tayo, mga minamahal. Kaya kahit ang ating beloved honorable parents in the Lord nandun na sa heaven, mga minamahal, hindi pa rin natin pwedeng alisin, hindi pwedeng kalimutan sila sapagkat silang nagpagal. Walang katulad nila na mga pastor sa buong mundo. Walang katulad ang ating beloved honorable evangelist Wilde Estrada Almeida. Sa prayer, mga minamahal, kakaiba, mga kapatid. Hindi normal sa isang tao. Pero ginagawa ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Continuous yung kanilang prayer, mga minamahal. Kaya, naiingatan nila ang kanilang pananampalataya, ang kanilang tungkulin, pati ang miyembro tayo, naiingatan. Amen? Kaya pag lagi namumutawi sa labi natin ang pagpupuri, isa yan sa paraan para makapag-ingat tayo. Amen? Kasi halip na kung ano ang lalabas sa bibig natin, praise the Lord na lang. Amen? Kaya nga, kahit magulantang ka, kaya ano dumating sa iyong balita, kaya nakakatakot, kaya nakakatuwa, mga kapatid, praise the Lord. Amen?
Yun ang lumalabas sa ating bibig. Hindi po yung katulad tayo nung araw na konting magulat ka lang, lalabas na sa bibig mo ay pagmumura. So ngayon tayo ay Kristiyano na mga minamahal, kapag laging lumalabas sa ating bibig ay pagpupuri sa mahal na Panginoon. Isang napakagandang paraan para tayo'y makapag-ingat. Kasi pag may narinig kang negatibo, meron kang nasagap na kwentong negatibo, ay hindi mo sasang-ayunan. Lalabas sa bibig mo, praise the Lord. Kung negative man, mga minamahal, praise the Lord, ipanalangin natin. Pero iba po mga kapatid, yung pag nagpapatotoo ka dito, inuulit ko kasi hindi po namin kayo ma-meeting. Ipinapaalala lang po natin, pag tayo'y nagpapatotoo, wag nating gawing habit, mga kapatid yun. Mga minamahal, ang Diyos ay buhay, ako'y pinagpala, pagdating ng 1 taon, ako po'y na-backslide, praise the Lord. Nagkasala po ako, praise the Lord. Nakuha niyo? Nakuha? Ayan. Iwasan po natin yon mga kapatid. Hindi po yun yung sinasabi na pray without ceasing, na lagi mong sambitin sa iyong labi. Kailangan nasa ayos po tayo. Nasa ayos. Mga kapatid, ang aking cancer pinagaling. Yun, doon mo iduktong yung praise the Lord. Amen? At saka hindi po kada salita, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, kada salita, hallelujah, mga minamahal, nawawala po sa ayos. Kaya ko po inire-remind, kasi pag habit, nagpapatotoo ka, wala sa mind mo yun, yung ilalabas mo na hallelujah, praise the Lord, kasi habit mo na eh. Ang isip mo, magpatotoo, pero yung lumalabas sa bibig mo, na iduduktong mo nang hindi mo namamalayan, kaya kailangan i-remind, ipaalala, para tumimo sa isip, tumimo sa puso, para sa susunod, babantayan na po natin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi yan ay, kaya ko po sinabi sa inyo, at naririnig at napapanood ng marami, problema po yan ni Brother Rolly at ni Brother Enju eh. Hindi niya alam kung paano kayo kakausapin. Ka-screen ang screen, sinasabi, hindi pa rin matandaan. Pero pag lagi ninyong mapapakinggan, pinapaalala ng pangkalahatan, lahat matuto. Amen? Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Kaya sabi ng ating nabasa, mangag-ingat nga kayong lubos. Lahat ito, pinag-iingat tayo kung paano kayo lumalakad, paano tayo mamuhay bilang Kristiyano, paano tayo maging mananampalataya, paano tayo maging anak ng Diyos, paano tayo maging tagalangit. Mangag-ingat tayong lubos, sabi ng banal na kasulatan. Kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Sino ba yung tinutukoy na mga mangmang? Mga kapatid, yung ayaw makinig, yung ayaw sumunod, yun po yung tinutukoy ng Biblia na mga mangmang. Yung mga hindi kumikilala sa katotohanan, tayo naman. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, nasa katotohanan tayo eh. Amen? So hindi kayo yun. Hindi kayo yung ayaw makinig at hindi rin kayo yung ayaw sumunod. Kayo ba yun? Tingnan nyo, ayaw kayong umimik. Big sabihin, hindi kayo yun. Amen? Ngayon, kung talagang hindi ikaw yun, hindi nga ikaw. Pero kung ikaw yun, ito yung paalala ng banal na kasulatan. Mag-ingat tayo sa ating paglakad. Mag-ingat tayo sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Kapag tayo'y nasa panganambahan, kasama yan, ingatan po natin. Amen? Ingatan natin, mga minamahal, dahil baka ang ating pagbibigay ng pagpapalugod ay hindi makaabot sa ating mahal na Panginoon. Baka hindi maging kaaya-aya sa Kanya ang ating ginagawang paglilingkod, ang ating pagsamba, baka hindi maging kaaya-aya.
Kaya ingatan po natin. Malawak at malaki ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang sabi ng verse 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, ilagay natin sa puso natin. Ilagay natin sa isip natin, mga kapatid. Huwag nating baliwalain, mga minamahal. Yung ating mga napapakinggang turo at aral, huwag nating isantabi. Yung iba kasi pagka mahirap gawin, pagka kontra sa kagustuhan ng sarili, medyo isinasantabi. Huwag ganun, mga kapatid. Dapat nga yung mahirap gawin para sa atin, yun yung pakinggan mo lagi kapag sinasabi sa banal na pulpito, kapag ipinapangaral at tinatamaan ka sa ganung punto, pakinggan mong mabuti, ilagay mo sa puso at isipan mo para masunod natin. Yan ang sinasabi, mga minamal, para hindi tayo katulad ng mga mangmang, bagkus lumakad tayong matatalino. Paano tayo pinag-iingat, mga minamahal? Yung ikaw, hindi mo namamalayan, ginagamit ka na. Mabuti kung ginagamit tayo ng Diyos. At ginagamit tayo sa napakagandang bagay. Sa mabuting bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Meron, mga minamahal, yung iba, hinahayaan nilang sila'y gamitin ng kaaway ng Diyos. Di ba si Judas? Ginamit siya ng kaaway. Kasama niya na mismo ang ating mahal na Panginoon. Pero ginamit siya ng kaaway. Ibig sabihin, merong Kristiyano na tinatawag, pero dumarating sa pagkakataon, nagagamit siya ng kaaway. Kapag siya'y pabaya, magagamit ka talaga ng kaaway dahil nagpapabaya ka. Kaya ang paalala ng banal na kasulatan, mag-ingat po tayo. Ibig sabihin, huwag tayong magpabaya. Amen? Bilang Kristiyano, bilang tayo'y may mga katungkulan sa church, sa gawain ng Diyos, huwag tayong magpabaya, mga minamahal. Dahil kapag tayo'y nagpabaya, dyan papasok ang pandarayan ng kaaway. Mawawala ang pag-iingat natin. Kaya minsan, mga minamahal, hindi namamalayan ng Kristiyano, ginagamit na pala siya ng kaaway. Nagiging katitisuran na pala. Nagiging katitisuran sa mga maliliit. Ano ba yung tinutukoy na meron kasi sa Bible na huwag tayong maging katitisuran ng mga maliliit. Dahil kung tayo magiging katitisuran ng mga maliliit, mabuti pa, lagyan mo ng tali yung leeg mo. At magpatihulog ka doon sa dagat na may kakabit na malaking bato yung dulo ng isang tali para mapakinabangan ka ng isda. Kainin ka ng mga lamang dagat. Kaya sa maging katitisuran tayo, mapunta sa kapahamakan yung maliliit. Hindi po yung maliliit na walang kakayanan, walang pinag-aralan. Ang tinutukoy po doon yung mga Kristiyanong matapat, sakdal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga maaamo, mababait na Kristiyano, masunurin, mapagpakumbaba, walang reklamo, yun po yung maliliit na tinutukoy, huwag tayong maging katitisuran para sa kanila. Kaya bantayan po natin, sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat po tayo. Kasi minsan nga, hindi natin namamalayan, mga minamahal, na nagagamit na pala ng kaaway itong kapatid natin. Katulad nga, mga minamahal, ni Judas, nakasama na mismo ng ating mahal na Panginoon, nakita niya na yung mga milagro ng Diyos, nakita niya mismo yung himala ng ating mahal na Panginoon, pero nagawa niya pang ipagkanulo ang ating dakilang tagapagligtas dahil siya'y nadaya ng kaaway. Kaya nga minsan, kasama na natin, hindi niya namamalayan, ginagamit na pala ng kaaway.
Katulad mga minamahal sa real, yung totoong nangyari at nangyayari. Kahit yung mga naunang mga kasama ng ating beloved honorable parents in the Lord, sila yung mga nauutusan palagi, sila yung mga malapit, dahil sila yung nandun. Hindi nila namalayan mga minamahal, nadaya sila ng kaaway. Kaya ngayon, wala na sila. Wala na sa church. Wala na sa iglesia ng mahal na Panginoon. Wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng church na ating kinalalagyan. Sila'y tumalikod, yung iba nagrebelde mga minamahal, dahil sila'y nadaya ng kaaway. Kaya dapat tayong maging maingat mga minamahal. Amen? Dahil mula pa noon hanggang ngayon, hindi tumitigil ang kaaway na mandaya. Dadayain ng mga mananampalataya. Nandun ka na sa pagpapala, hihilahin ka ng demonyo, aalisin ka sa pagpapala. Yung iba nga, mga minamahal, nagrebelde. Meron pa nga mga minamahal, gustong idemanda ang ating beloved honorable pastor. Parang nawala na ata sa sarili. Ano po? Nadaya. Samantalang nung una naman, hindi. Ang haba pa nga magpasting eh. How many times nag-aayuno? Sa isang taon. Oh. Pero dumating ang time na daya. Bakit? Kasi nagpabaya. Kaya nga pinag-iingat tayo, tayong mga mananampalataya. O yung mga dating nandun sila sa tabi, wala na. Mga kapatid, wala na sila, backslider na sila, tumalikod na sila sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero yung mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon, na doon sila nagsimula sa kahirapan, mga manggagawa ng Diyos, mga minamal, na siyang naroon, na silang laging katuwang, kabalikat sa hirap at ginhawa. Sila yung nandun sa mga minyal na ginagawa. Sila yung nandun sa kahirapan. Sila yung mga nandun sa pagtitiis. Sila ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ganun ang mga Kristiyano, mga minamahal, yung mga naunang Kristiyano na siyang nagtiis, nagpagal, naging unang katuwang sa gawain ng ating mahal na Panginoon, na nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sila na nagtiis, sila na naging masunurin, sila na nagsakripisyo para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sila na mga sumusuporta sa pangangailangan ng church. Sila ang nanatili at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag po nating isipin na hindi natin kaya. Amen? Huwag nating isipin na hindi natin kaya. Dahil yung mga naunang mananampalataya sa ating iglesia, sila ay nagpagal dahil inabot nila ang kahirapan ng ating church. Nagsisimula pa lamang ang ating church, nandun ang kahirapan, sila'y nagtiis, sila'y naging masunurin, sila'y nagpagal, sila'y nagsakripisyo, sila ang pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? So nakaya nila. Nakaya nila. Hindi sila naagaw ng demonyo. Hindi sila nadaya ng kaaway. Dahil sila'y naging masunurin, sila'y naging mapagpakumbaba, sila'y naging sumusuporta sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagawa nila, nakaya nila. So wag nating isipin sa panahon ngayon na hindi natin kaya. Amen? Kaya natin kung gagayahin natin sila, na sila'y sumunod, sila'y tumalima, sila'y nagpakumbaba, sila'y naging masunurin. Kaya natin mga minamahal. Sa Biblia, mga kapatid, nung ang bayan ng Diyos ilabas sa Egypt, dadalhin sa lupang pangako sa Kanaan, bago sila dumating doon, bago sila makakarating doon, mga kapatid, ay inobserbahan nila yung lugar. Nagsugo si Moises, mga kapatid, para i-check, para tingnan, obserbahan yung lugar. Kung ano nga yung lugar na yun na pagdadalhan sa kanila ng Panginoon. So inutusan si Joshua at saka si Caleb
Minanmanan nila, pinuntahan nila, inobserbahan nila, chinek nila yung lugar. Pagbalik ni Joshua at saka ni Caleb, so ibinalita na nila, mga minamahal. Atin pong basahin yung isang verse sa Numbers, chapter 14, verse 9. Bilang 14:9. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Numbers, chapter 14, verse 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Amen. Amen. Mga bilang kabanatang 14, talatang 9. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin, at ang kaniyang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal, pagdating po ni Joshua at ni Caleb, ang sabi nila, Moises, napakayaman ang lugar. Napakayaman ang ating pupuntahang lugar. Sagana. Kaya lang, ang mga nakatira doon, mga higante, ang lalaking tao. Kaya nung marinig yun, mga minamahal, ng taong bayan, nahintakutan sila. Natakot sila. Kaya inusig nila si Moises. Inusig na naman nila si Moises. Moises, dinala mo talaga kami dito para mamatay. Tingnan mo yung pupuntahan natin, ang lalaki pala ng tao, kinakain nila yung kapwa nila tao dahil ang lalaki nila, mga higante sila. Paano tayo makakapanirahan dyan? Paminamal, ulitin ko po ang verse. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kaniyang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong mga takot sa kanila. Mga kapatid, kung nagawa ng mga unang Kristiyano, na kaya nila, mga kapatid, at ngayon sila'y pinagpala at patuloy na pinagpapala ng mahal na Panginoon. Yung mga nanatili, yung mga nagpatuloy, yung mga naging mapagbantay, naging mapag-ingat sila, binantayan nila ang kanilang kaligtasan, sila'y pinagpala. Ang tatagal na ng iba nating mga kapatiran. Sila, yung iba nga binawian na ng buhay, nandun na sa langit, sa kaligayahan, sa kasaganaan, sa pagpapala. So sa panahon po ni na Joshua at Caleb, natakot po yung mga taong bayan, sapagkat ang iniisip nila, hindi natin kaya. Ang lalaki ng mga tao dyan. Paano tayo papasok dyan? Mabuti pang ibalik nyo kami muli sa Ehipto. Ngunit ano ang sabi ni Joshua at saka ni Caleb? Huwag tayong matakot. Huwag lamang tayong maghimagsik. Huwag tayong maging palaban. Bagkus maging masunurin lamang tayo, sabi ni Joshua at saka ni Caleb. Sila ay tinapay lang. Isipin niyo po. Mga higante yung mga tao doon. Pero ano ang sabi ni Joshua at ni Caleb? Sila ay tinapay lang sa atin. Isipin niyo. Bumili ka ng pandesal, pisain mo lang sa kamay yung pandesal. Amen? Parang ganun. Sabi ni Joshua at ni Caleb, tinapay lang sila sa atin. Wala yan. Kaya natin yan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayong mga Kristiyano, magpatuloy tayo. Huwag tayong matakot. Kaya natin, mga minamahal. Bakit? Dahil ang sumasa atin ay higit sa sumasa kanila. Amen?
Yun ay higante lamang. Kung yan ay higante ng problema, higante ng pagsubok, higante ng karamdaman, kung ano man yan, na higante na yan, na parang nahihintakutan tayo. Ang sabi ng mga lingkod ng Diyos, wag lang tayong magreklamo, sumunod lamang tayo, tumalima tayo, wag tayong matakot. Wala yan. Kaya natin yan. So yun yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya natin, mga minamahal. Makakapagpatuloy tayo. Darating ang time na pagpapalain tayo. Kaya natin yan. Basta magpatuloy tayo. Walang reklamo. Nandun ang pagtalima. Nandun ang pagsunod natin. Nandun ang pagpapasakop natin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga turo at aral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Tatalima tayo, mga minamahal. Amen? Susunod tayo sa ipinapangaral kung ano po yung mga rules and regulation, kung ano po yung mga mabuting na pagkasunduan sa ating church, sa ating iglesia. Doon tayo sa pagsunod, doon tayo sa pagtalima, doon tayo sa pagsasakripisyo. Katulad ng mga naunang Kristiyano sa ating church. Nagpatuloy sila, nagsakripisyo sila, lalo tigit ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, ang mga beloved children, beloved Almeida family, nagtiis sila, nagpatuloy sila. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. So dapat, mga minamahal, buong-buo ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa mga turo at aral ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Buo ang ating paninindigan, mga minamahal, na tayo ay papasok sa langit sa piling ng mahal na Panginoon. Sa pangako ng Diyos, manampalataya tayo katulad ni Joshua at ni Caleb. Buong-buo sa kanila na sila'y papasok doon sa lupang pangako. Sino ang nakapasok sa lupang pangako? Si Joshua at si Caleb lamang. Sa napakarami ng mga mananampalatayang inilabas ni Moises sa Egypt, pati si Moises hindi nakapasok sa lupang pangako. Si Joshua at si Caleb lamang, mga minamahal, sapagkat sila ang mayroong tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sabi nila, kaya natin, huwag kayong matakot, sila'y tinapay lang sa atin. Amen? So ganun tayong mga Kristiyano. Buo ang pananampalataya natin. Papasok tayo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Yung hindi manampalataya, hindi maniwala, hindi sumunod, hindi sila papasok sa pangako ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan maniwala tayo. Kaya natin. Basta tumalima tayo, sumunod tayo, magpasakop tayo sa mga itinuturo at pangangaral sa ating iglesia ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Magsitalima tayo. Isang araw, mga minamahal, darating na ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng ating beloved honorable pastor, kahit ayaw na sa kanya ng Panginoon, mga kapatid, pilit niyang isisiksik ang sarili niya sa Diyos. Kahit ayaw na ng Diyos sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng ating kagalang-galang na malapastor? Alam niyang totoo ang pangako ng Diyos. Alam niyang totoo ang langit. Alam niyang totoo ang Diyos. Alam niya na ang mahal na Panginoon ay pag-ibig, mga minamahal. At kailanman ang ating mabait na Diyos, wala siyang itinakwil. Walang itinakwil ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos kailanman. Inibig niya ang lahat, mga minamahal. So alam ng ating beloved honorable parents in the Lord na kailanman hindi sila itatakwil ng ating dakilang Diyos. Pero ano ang sabi ng ating malapastor? Kahit ayaw na sa akin ng Diyos, isisiksik ko ang sarili ko sa Diyos dahil alam niya sa mahal na Panginoon may kaligtasan, sa mahal na Panginoon may kasagutan, sa mahal na Panginoon may pagbabago, sa mahal na Panginoon may kasagutan, may katiyakan, may pagpapala, may buhay na walang hanggan.
yan. Kaya kahit anong mangyari, mga minamahal, katulad ng ating beloved honorable pastor, anong man ang mangyari, pilit niyang paglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isiksik niya ang sarili niya sa Diyos. Ganun tayong mga mananampalataya. Kahit anong mangyari, isiksik natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong maganap, kahit anong maranasan, mga minamahal, ipagpatuloy ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Palagi mong itaas ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Magpuri tayo sa ating mabait na Diyos. Kahit ayaw na ng Diyos, sabi ng ating kagalang-galang na malapastor, kahit ayaw na ng Diyos, isisiksik ko ang sarili ko. Ganon kahalaga ang kaligtasan natin. Ganon katotoo. Ganon ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, pinanindigan ng tao ng Diyos, ng ating beloved honorable pastor. Pinaninindigan niya. Totoo ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Darating ang araw, papasok siya sa kaharian ng langit. Katulad ni Joshua at ni Caleb, mga minamahal, huwag lamang tayong matakot, huwag tayong panghinaan. Sumampalataya tayo, magtiwala tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Wala sila. Ibig sabihin, walang pagsubok na hindi natin kakayanin. Ibig sabihin, lalampas tayo, mga minamahal. Lalampas at lalampas tayo sa anumang inilalagay ng kaaway sa ating harapan. Magpatuloy tayo. Kaya natin, mga minamahal. Sila'y tinapay lang, sabi ni Joshua at ni Caleb. Ibig sabihin, ang anumang ating kinakaharap sa buhay na ito, kaya natin, makakalampas tayo. Darating ang araw, papasok tayo sa pangako ng mahal na Panginoon, sa langit na naghihintay sa mga Kristiyanong nagtitiis, sa mga Kristiyanong nagpapatuloy, sa mga Kristiyanong sumusunod, sa mga Kristiyanong nagpapangumbaba. Sila ay mananatili at sila ang tatanggap ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Katulad ng mga naunang Kristiyanong nagtiis, nagpatuloy. Sa kahinapan, hindi sila sumuko. Ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Sila'y nagpatuloy, kaya hanggang sa ngayon, sila na naging masunurin, mapagpakumbaba, walang reklamo. Sila'y nanatili at ngayon, pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Ngunit sila nanataya ng kaaway, nawala na sila sa presensya ng ating mahal na Panginoon sapagkat hindi sila nagbantayan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, but you never let me down. Bantayan natin ang ating kaligtasan. Then gave me strength. Nakita na natin ang mga milagro, himala ng mahal na Panginoon. Nakita na natin ang mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Huwag tayong katulad ni Judas. Kasama niya na mismo ang mahal na Panginoon. Itinawil niya ang ating dakilang tagapagligtas. Nakita niya na ang milagro ng mahal na Panginoon sa buhay natin, mga minamahal. Malawag na nating naranasan ang pagpapala, ang himala, ang pag-iingat, ang kasagutan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Diyos, huwag lamang tayong magreklamo sa Panginoon. So I pray to you, my Lord. Huwag lamang tayong maghimagsik lamang sa Panginoon. Hold me now. Di matakot man, huwag kayong matakot. Ang Panginoon ay sumasa atin. Sabi ni Joshua, huwag kayong matakot. Ang Panginoon ay sumasa atin. Kaya natin, mga kapatid. You teach me how to live. Dahil ang mga naipong panalangin, naipong mga panalangin ng ating minamahal na mga magulang sa
kapangyarihan ng Diyos. Kaya patuloy ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa ating iglesia, sa ating gawain, mga minamahal. Patuloy ang mahal na pinag-iingat. Patuloy ang mahal na pinagbibigay ng kalakasan. Hindi nagbago ang kapangyarihan at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ipinamana sa pamamagitan ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo magpatuloy, mga minamahal, magpatuloy tayo. Take away my sins, and by your blood I was cleansed. Only you, no one else can do. So I pray to you, my Lord. Mga ingat kayong lubos. Sabi ng salita ng Panginoon. Mga ingat kayong lubos. Paano kayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Paano tayo naglilingkod? Paano tayo sumasunod? Mga ingat kayong lubos. Huwag kaya ng mga bangbag, kundi kaya ng mga manununan. Teach me how to be strong, and I might keep my Marunong ka! Marunong tayo! Marunong tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon! Marunong tayo magpuli sa mahal na Panginoon! always Marunong tayo sumunod sa mga pray to you, my Lord. Hold me now, swan me now, serving you. It's all I wanna do. You take away my sins, and by your blood I was cleansed. Only you. Alam natin, mga kapatid, na hindi man tumitigil ang away ng Diyos. Alam natin yan sapagkat yan ang sabi ng banal na kasulatan. So I pray Subalit ang ating mahal na Panginoon, higit siya na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. so I pray now, serving you. It's all I wanna do. Makipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, It's all I want. alam ng mahal na Panginoon. Alam ng Diyos, hindi natin kaya. Pero ang sabi ng kanyang mga salita, magpatuloy tayo. Dahil sa kabila ng pandaraya ng kaaway, hindi tayo kayang ikupo, mga minamahal. Kung tayo nakikita ng mahal na Panginoon na nagsisikap, nagpapatuloy, nagtitiis, huwag kang magsawa na lagi magilabas sa iyong labi ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Mamutawing lagi sa ating labi ang pasasalamat at pagpupuri sa mahal na Panginoon. Napakaraming biyaya, napakaraming blessing, napakarami ang ginagawa ng mahal na pag-iingat, pagpuprovide, pagpupuno ng ating mga pangangailangan.
walang dahilan para hindi mo ilabas sa iyong labi ang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang matakot. Kaya natin, mga minamahal. Kaya natin. Dahil nandiyan ang mahal na Panginoon. Hindi nagbago. Nandiyan ang prayer ng mga tao ng Diyos. Ang kanilang mga panalangin hindi nagbago, mga minamahal. Patuloy na sumasa atin sa kanilang mga tupa, sa kanilang mga anak, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa atin ang mga Kristiyano. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, sa mga banal naming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aming lakas. Kami mga pagpapatuloy dahil sa iyong habag, mahal na Panginoon. Kaya't kami narito, tanganan mo ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Tanganan mo pong matibay, mahal na Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami na lagi kami sa pagsunod sa kalooban mo, upang patuloy mong maabot ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya sa mga sandaling ito, muli mong abutin ang bawat isa. Ito ang aming samot na langit. In Jesus' name. Ikasaot natin ang ating mga problema, suliranin, kabigatan. Ano man ang ating kinakaharap, maging mga suliranin ng ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ano man ang nais natin sa mahal na Pinoon, nais nating maalis sa pangalan ni Jesus, palayasin natin mga minamagawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin lahat ng uring karamdaman, problema, suliranin, kabigatan sa buhay, hadlang sa mga pagpapala. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Sakit karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sicknesses and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Hadlang sa pagpapala, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, There was Jesus. Tayo po mga minamahal, tumayo. Tayo po muling sisigaw ng hallelujah, praise the Lord mula sa puso, mga minamahal, ang ating pagsigaw upang ito maging mabisa at mga pangyarihan. Shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus. Thank you so much, There was Jesus. Purihin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal.